Okay, again, good afternoon, everyone, and welcome to our contact session for today, review mechanics. And our topic for this afternoon will be about planar centers of gravity and centroids. So, bakit kailangan i-rediscuss tong concept na to? Kasi sometimes we use yung term na center of gravity and centroids interchangeably, pero they differ in meaning and they are distinct with one another. So, may specific siyang purpose kung bakit kailangan i-differentiate siya with one another, And for this lecture, we will try to find out muna yung value ng center of gravity and centroid ng planar shapes or object, So planar, ibig sabihin two-dimensional lang muna tayo. Alright? So to start, let's define first yung center of gravity. So when we say center of gravity is a theoretical point in the body where the body's total weight is thought to be concentrated, So, ang pinakamadali sigurong example or analogy ng center of gravity is when we are little or nung mga grade school pa tayo, we tend to ask our classmate kung kaya ba nilang i-balance yung, halimbawa, yung ballpen sa daliri nila, So, nagyayabangan pa nga, kaya mo to, no? So, eventually, ang ginagawa natin, we are looking for dun sa point kung saan magiging balance yung mismong pen natin dun sa fingertips natin, And yung point na yon actually pertains kung nasaan yung concentration ng total weight ng object natin, ng mismong pen natin. Kaya dun yung tinatawag natin center of gravity. So when we are speaking about center of gravity, it means na ang pinag-uusapan natin is yung weight nung kumbaga yung average point o yung mismong concentration kung nasaan yung weight. So kapag weight pinag-uusapan, diyan papasok siyempre si gravity, So sabi natin si weight is mass times gravity. So yung kumbaga kung halimbawa yung pen mo is meron siyang mga iba't ibang weight, kapag inano mo siya ng segment by segment, yung total weight na yon, yung resultant nila, that is acting dun sa center of gravity natin. And when we pertain against the center of gravity, we are talking about the concentration kung nasaan yung total weight nung object natin dun sa body natin, So, yun yung pinakamahalagang key para ma-differentiate o ma-identify natin na center of gravity yung pinag-uusapan natin. It is important to know the center of gravity because pinipredict niya yung behavior ng moving body when acted on by gravity, And also, useful siya kapag nade-design tayo ng static structures katulad ng buildings and bridges, Kaya kapag halimbawa nagde-design na kayo, pinapahanap yung center of gravity, center of rigidity, kasi doon na-identify kung saan concentrated yung mass nung system natin. And halimbawa, earthquake ang pinag-uusapan natin. Gusto natin ma-identify kung nasan yung point kung saan nag-a-act yung mass nung building natin kasi that is the point location na pinaka pinaka susceptible to failure. Ibig sabihin, madali siyang masira kasi nga dun siya mabigat, concentrated yung forces sa kanya or yung stresses sa kanya. So may possibility na doon pero ng failure kapag nagkameron ng unwanted external forces dun sa building natin. Okay? So that is center of gravity. Next is, ayan, when we talk about center of gravity sa two-dimensional body, so let's say we have a flat plate here as shown in figure A, no? So we have a single element ng plate or a plate and then we identify a single element na to. Yung single element na yon, it has a corresponding weight kasi nga may mass siya, So since nag-e-exist siyang physical body, meron siyang weight o may pull siya ng gravity. Kaya yung segment na yon o yung specific point na yon may sarili siyang weight. Tawagan natin delta W1. Yung point na yon, pwede natin siyang malocate by saying na located siya sa coordinate x1, y1, as shown dito sa graph natin, o sa axis natin, sa coordinates natin. Meron siyang coordinates na x1, y1. So, when we look at several elements within the plate, let's say three elements,
and ito yung mga value ng kanyang coordinates, makikita natin na those elements actually has their separate weights din dun sa mga points na yon. Okay? And when we try to look for the center of gravity, it means na kailangan kunin natin or kumbaga yung ina-identify talaga natin is yung resultant ng lahat ng to dun sa dun sa body natin ano kasi ito lahat sila ay towards the center of the earth kumbaga pinupull siya lahat ng gravity papunta sa center of the earth so yung lahat ng yan although in reality hindi dapat sila parallel ano pero we are for simplification we are assuming na parallel sila and then since parallel forces yan and they are the same direction kinukuha natin yung resultant niya to represent yung kanyang um, concentration, yung mismong summation niya, no? And that summation, again, is acting on the center of gravity ng plate natin, which is ma-identify natin by bar X and bar Y. Okay? So, ano ngayon yung formulation na ma-encounter natin or kailangan natin gamitin to solve para dun sa value ng bar X and bar Y? So, if you can recall, kapag halimbawa meron tayong mga ganitong mga surfaces or mga area na bounded ano, ang dapat pumapasok sa atin is integral ano. So to identify yung value ng bar x and bar y, we can actually use the integral formula to solve for the value of our um, bar x and bar y. So to do that is ganito na lang ano, pinakita ko na lang yung formulation para maging mas simplified na lang. So to get the value of bar x, ang kailangan daw natin is makuha yung integration ng xw. Ano ba ibig sabihin nito? Nung product nung individual weights, ano? Product ng individual weights tsaka yung um, kanyang particular coordinate. Kasi 'di ba kanina meron tayong tatlong weights dito, weight 1, weight 2, weight 3, okay? And then meron siyang mga x1, x2, okay? So, ang pwede daw natin gawin, i-sum natin yung product nung value ng weight niya times yung distance niya, x, okay? And then, i-equate natin siya do sa total weight natin multiplied by our center of gravity or bar x. Okay? So to get bar x, divide lang natin both side by w. So ito yung matitira sa kanya. Okay? So ito yung ibig sabihin ng integral ano kasi kapag nilagay tayo ng limit diyan halimbawa 0 from a certain number, bawa 0 to 10, ibig sabihin from 0 hanggang 10 na limit, okay? Ito yung portion na pinag-uusapan natin. Kumbaga nasakop na niya 'yan. 'No? Hindi mo na kailangan mag-isa-isa, maglagay ng segment isa-isa. Yung 0 to 10 na yun na limit, ito yun, yung 0 to 10 na yan. Halimbawa hanggang dito lang yung 10 natin, ito yung kino-consider nating weight. And para mahanap daw yung kanyang center of gravity nung shaded portion natin, kailangan nating integrate 5 na given limit and then divided by the total weight nung lahat nung nandito sa loob nitong shaded portion na 'to para makuha natin yung center of gravity niya. Okay? So same concept with dito sa y. So imbis na x yung distance, di y distance naman tayo o yung distance nung center of gravity natin from the x-axis and then divide natin also by the total weight. Okay? So medyo daunting lang siya ngayon kasi may integral sign pero later sa example natin, it is more ano lang ano, parang algebra lang yung solution sa kanya when we are talking about planar shapes na given naman yung mga dimensions ano. Okay? So ito yung center of gravity for flat plate. Also, we do have we can also calculate daw yung center of gravity ng wire ano, yung mga lines na curve natin. So to do that is the same din, pwede natin i-divide ng infinitesimal length yung mga mismong wires natin ano. And then makikita natin dito may kanya-kanyang weight din yon and then kung may kanya-kanyang coordinates. So same concept as the flat plate, para makuha natin yung center of gravity, we will use integration to solve for the value of bar x and bar y. So yung formulation natin is almost the same, na bago lang siya
dun sa actually walang nabago halos ano. So, parehas sa parehas dito sa notation natin, okey? So, ang pinaka-main na observation lang is yung center of gravity natin, ang mangyayari sa kanya, hindi siya mapupunta within dun sa wire natin ano, kasi yung wire nga is naka-depend tayo sa length ano, sa segment ng length. So, it is, usually or ano, palaging nangyayari na laging wala within dun sa body ng wire yung magiging center of gravity natin kasi nga hindi naman siya closed area 'no. Hindi katulad ng kapag mga flat plate na meron tayong closed, surface 'no. So, dapat within nung surface yung center of gravity niya hindi puwedeng lalabas. And then dito sa wire okey lang na siya ay lumabas or, outside dun sa mismong length ng wire natin, okey? So, ayan yung sa center of gravity. Now we go dun sa tinatawag nating centroid, ano? So, centroids of areas and lines. So, when we talk about centroid, ang kaiba naman ni centroid is usually ano siya, ano, nakakalito talaga yung ano niya, no, yung definition niya. Pero pag sinabi kasing centroid, average point siya nung object in two-dimensional. So, ibig sabihin, um, ito yung point kung saan magba-balance naman yung 2D shape natin. So, hindi natin kailangan alamin yung weight niya. Okay? So, halimbawa 'to, meron tayong two-dimensional shape, okay? Para makuha natin yung centroid, hahanapin lang natin yung kung saan yung average point, kung saan mag-a-act yung ano natin, yung balance point natin, ano? Kung halimbawa meron kang piece of paper, ano, tapos hanapin mo lang kung saan yung pinaka ano, based dun sa geometric dimensions natin, aalamin lang natin kung nasaan yung average point dun sa shape natin. So yun yung ibig sabihin ng centroid. So kaya nga may nakalagay dito kapag centroid ang pinag-uusapan, about shape balance siya 'no, in two dimension. While center of gravity, about weight balance naman siya in three-dimensional kapag sa gravity. Kasi nga pull ni gravity pull ni, gravity pinag-uusapan natin for center of gravity, okay. So, yung formulation is almost the same pero since hindi na weight ang pinag-uusapan natin, area naman ang consideration natin for centroids ano. Kaya dito makikita niyo we have here a a shape ano, and then we divide it into several elements. And kapag halimbawa nag-consider tayo ng one segment within dun sa shape natin, let's say tawagin natin yung area na yun as delta A o an infinitesimal area, meron siyang coordinate sa x and y na x at y ano. So, para makuha natin yung yung centroid natin o yung balance point o yung average point natin nung mismong two-dimensional shape natin, ang gagawin natin is kukuha tayo ng madaming segment ulit ng area naman, okay. And then lahat ng yon is kukunin natin yung distance from the reference or dun sa reference axis natin. Bawa ito, distance niya sa x, meron siya dito, may y siya dito, ito may y, ito may y, ito may y. Okay? Yung mga points na yun, may kanya-kanya din sa value ng x. Ito ay may x, ito may x, ito may x. So, kaya meron ulit tayong integration sa kanya. And then, di-divide naman natin, imbis na total weight, total area naman tayo. Okay? So, total area naman para makuha natin yung centroid nung, body natin, okay. And then when we, check yung kanyang formulation, it's almost the same, okay. Pero this is yung note natin ano, kapag halimbawa pinapakuha yung centroid at center of gravity ng object natin, kapag hindi homogeneous yung object natin, so anong ibig sabihin ng homogeneous? Made up of one material ano. Ibig sabihin hindi parehas yung value ng center of gravity and centroid, okay. So, pero kapag halimbawa homogeneous yung material natin, si center of gravity at si centroid ay nagko-coincide, okay. Kaya minsan napapagbaliktad natin sila, 'no. Kapag homogeneous siya again, nagko-coincide yung center of gravity and centroid natin, okay. Bakit iba ang center of gravity kapag hindi siya homogeneous? Kasi nga halimbawa meron kang isang object made up of
pinagdugsong mo siyang steel tsaka bronze, ano? So, yung dalawang yun may magkaibang value ng unit weight. So, ibig sabihin, magkaiba sila ng weight, ano? Pag kukunin natin yung weight, eh di ba sa center of gravity, dependent siya sa value ng weight. So, kung yung isang object or isang material natin will be much heavier than the other, so definitely yung position or yung location ng center of gravity will differ from the centroid of the shape. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Again yung key difference ng dalawa pag center of gravity, distribution siya ng mass within the object. Okay? Kapag centroid, sa ano siya, average position ng point dun sa shape. Okay? Kaya dapat hindi natin sila na baliktad. Okay? Pero kapag homogeneous yung material, ibig sabihin made up of one material, of one type of material, nagko-coincide si centroid tsaka si center of gravity. Okay? Next. So, centroids of lines. Okay? So, for lines, almost the same concept nung sa wire kanina, no? So, ngayon, magka-cut din tayo, magde-divide tayo ng elements and then we identify yung coordinates nung each segment nung line natin. And as you can see, yung centroid niya will lie outside dun sa lines natin. Okay? So, para makalculate naman yung bar x and bar y, we will be using uh, total length naman as our value dito sa divisor. Unlike dito sa kabila, total area ang pinag-uusapan natin, ano? So, dito, ayan, so same consideration kanina, ano? Kaya ayan yung nabanggit natin dun sa center of gravity, sa centroid of an area, and then centroid of a line. Okay? Then, let's go doon sa tinatawag nating first moment of area. Okay? So, first moment of area is also known as the static moment of moment of area, of an area. Ang ibig sabihin niya o nire-represent niya yung distribution of area with respect to a reference axis. So, ang ibig sabihin, katulad siya nung centroid, ano? Pero may reference axis ka. Okay? May pinag-ano ka, meron kang ini-specify na axis. So 'di ba? Ito yung axis natin, x and y, ano? Minsan halimbawa pag hinanap ano yung moment of inertia niya doon sa moment of area halimbawa with respect to x, okay? So halimbawa ito yung CG natin. So kung ano yung distance niya dito sa x-axis natin. So may specific tayong reference axis. So bukod halimbawa dito sa Cartesian na x at y natin, halimbawa sinabi ko na itong line na x is equals to 4, ito yung gagawin nating reference. So ano yung magiging reference ngayon? Nung CG natin mula dun sa axis na to. So ano yung value nitong x na to? Ito yung magiging ano niya ngayon, first moment of area niya. Okay? So, paano ngayon madidistribute yung area with respect to a reference axis? Kaya nga, ang hinahanap natin is yung distance ng mismong center of gravity na yung centroid natin papunta dun sa reference axis natin. Dinidistribute natin yung area to a reference axis. Okay? So, ibig sabihin din, dinidescribe nito yung average location ng point dun sa shape natin relative to a specific or a chosen reference axis. Okay? So, ano yung mahalaga dito? Kailangan alam natin yung mga centroids and areas ng mga common shapes. Okay? So, ito yung some of the regular shapes na ginagamit natin. So, um, magkakameron naman kayo ng copy nito, no? Pero as much as possible, dapat yung dun sa mga familiar shapes, dapat memorize siya, no? Yung bar X and bar Y natin. For, ayan, parabolic, shapes, spandrel, circular sector. And then kapag, ano naman siya, no? Kapag arc siya, hindi siya katulad nung semicircle na area, no? This is an area kasi enclosed siya. Dito, arc lang siya. Okay? So, sa pag quarter circular arc, semicircular arc, tsaka arc of a circle, ito daw yung value ng mga bar X and bar Y natin. And ito yung value ng length niya para ma-identify natin yung length. Okay? So, with all
that have been said, siguro mas maganda punta na tayo sa example ano, para mas maintindihan natin yung pinag-uusapan natin so far. Okay? Pero, before that sige pakita din natin kapag naging composite na yung ano natin. Kung halimbawa ito, center of gravity for composite plate and wires. So, kung halimbawa mag-combine man yung plate and wires, gagawin mo lang, kunin mo lang yung yung distance nung mga center of gravity nung each element natin. Halimbawa 'to, meron tayong isang shape ano, isang hindi siya 1, 2, 3, 4 quadrilateral pero hindi siya regular shape or regular polygon ano. So hindi natin alam kung ano yung bar x and bar y na based from do sa equations na pinakita natin kanina, yung table, ano? So, pwedeng gawin natin is to subdivide this shape into several regular shapes para makuha natin yung center of gravity ng each segment or each shape na kinonsider natin. So, gagawin natin, pagka-subdivide natin into three different segments, we try to get yung center of gravity or yung centroid ng bawat shape na yon, and then we locate yung location niya from the reference axis x and y. So para makuha natin yung bar x and bar y, gagamitin lang natin yung same formula na ginagamit natin na product nung bar x and yung weight over yung total weight nung mismong body natin, and then dito same din para makuha yung bar y. Okay? For centroid of a composite area, so if the plate is homogeneous and of uniform thickness, kaya nga, the center of gravity coincide, ano, ito yung sinasabi ko kanina, with the center of gravity. Kaya dito, papansin ninyo, para makuha yung bar x and bar y, pwedeng gamitin natin yung formula kanina. No? So, pakita natin yung formula ng balikan natin 'to. So, 'di ba 'to, ito yung sa first moment of area. Mapapansin ninyo equal siya sa integration of XDA. So, ano saan ba natin nakita yan kanina? Nakita natin yan ay sa centroid, ano? Ito yan, ano? Sa centroid ay ito po yan. Okay? Okay. So, pwede natin equal sa bar XA. Okay? So, ito, pwede natin equate sa bar XA. Wait lang. Equal sa bar XA. And then ito ay equal sa bar YA. So, kung gusto natin makuha yung bar X, pwede natin gamitin si first moment of inertia. So, QY over yung area natin or yung bar Y natin is equal sa Q of X over yung total area natin. So, kaya papasok dito yung derivation na nandito sa composite shape natin. Ito. Okay? So, dito nang galing yun, ano? Para makuha yung bar X, okay? Yan, yung summation ng area o yung total area natin, i-divide lang natin sa QY, okay? Or dito, yung total area, divide natin sa QX para makuha natin yung bar X and bar Y. Okay? Yan, sige. So, I think we can start with an example. Okay, so let's have an example. So, for the plane area shown, determine the first moments with respect to the X and Y axis of the given shape, ano? And then location ng centroid niya. Okay? So, hindi in-specify kung homogeneous yung body, pero ang safe assumption always, if not stated, is homogeneous yung body natin. Para alam natin na nagko-coincide yung center of gravity and centroid dun sa mismong um, shape natin. Okay? So, ang pinapanap ay center of first moment, okay? With respect to x and with respect to y. So, ibang formula is qy is equals to, kailangan natin is yung bar x summation ng a, and then ang qx, kailangan natin bar y summation ng a. Okay? So, para ma-solve 'to, kailangan i-subdivide natin yung shape natin kasi hindi siya regular shape, ano, to several shapes. So, ang question ko ngayon, ilang shape ang pwede natin i-consider dito sa ano natin, dito sa given shape natin. Sa tingin niyo, ilan subdivision siya? Ilang elements? Anyone?
So, sige bigay kayo ng isa. Ano 3. ang puwede natin? Meron tayong Triangle. so may triangle tayo. So, ito triangle 'to, okey? So, sige. Rectangle. So, rectangle, which alin diyan yung sa rectangle hanggang saan? 80 pataas po. So, this one, 80. okey, puwede. And then next, Semicircle. semicircle, okey. Ah, and then Circle. ma-minus tayo ng circle, ano? Kasi ito ay ano siya 'no, may butas siya, so kailangan i-minus natin 'tong shape na 'to, okey? So, meron tayong ilan yun, 1, 2, 3, 4. 4 segments or 4 shapes na kailangang consider. So, ang gagawin natin, puwedeng i-tabulate na lang natin yung solution nito 'no. Puwedeng halimbawa, start tayo dun sa triangle natin, okey, and then meron tayo nung rectangle, meron tayo nung semicircle, and then circle, okey? So, since magka-calculate din naman tayo, i-table na natin ano. Okey. So, siguro ang kunin nating kasunod is yung area. Ano yung area ngayon nung mga shapes natin? So, area. So, yung first one, yung area ng triangle, that is how much? 1/2. 1/2 120 times 60. base times height, so 120 times 60, correct? Okay. Next, yung rectangle, that is 80 times 120 minus yung rectangle lang muna, mamaya na mag-minus, no? Kasi meron tayong area for circle, ano? So, yung sa circle, doon na lang natin i-minus. Okay? So, 80 times 120. And then, semicircle. So, area ng circle is pi r squared. So, pag semicircle, kalahati nun, ano? So, that is 1/2 pi. R natin will be, anong R 60. natin? 60, ano? Okay? 60 squared. And then, circle natin will be pi r natin ay 40 po. 40, okay? Pero we have to note na ito dapat ay negative kasi ima-minus natin siya dun sa total ng ating, um, ating area 'no. So, puwedeng gawin natin i-total na natin 'to para meron tayo dito sa baba 'no. Ilan yung magiging total niyan? So, pa-try natin sa calcu, 0.5, 120 times 60 plus 80 times 120 plus, 1/2 pi 60 squared minus, pi 40 squared. Okay, so ang total area is 13,828.319 o 32 na lang. Okay, that is in mm squared. Okay, okay, next. So, kailangan natin is use distance nung lahat ng shape natin with respect dun sa reference axis natin. So, ang reference axis natin dito is itong y tsaka itong x axis natin. Ibig sabihin, kukunin natin yung centroid ng kada shape, halimbawa si triangle, si rectangle, si semicircle, and then kung ano yung mga distances ng mga centroid nila dun sa reference axis natin. So, yun yung ibig sabihin ng bar x and bar y. No, kapag kinukuha natin dun sa para sa first moment of area, okay? So, ano yung magiging bar x at bar y ni triangle muna? So, si triangle, so tingnan natin sige yung table ano. Si triangle, okey, ito, okey. So, ang value ng centroid ni triangle is h/3 for y ano. So, since yung ating triangle is a right triangle,
it is the same dapat nung bar x natin, h over 3 din. Ito kasi naka-scale-in siya, no? So, kaya ganito yung nakalagay sa kanya, no? Wala siyang bar x. Pero kapag right triangle, b over 3 din yung bar x natin at bar y natin. Okay? So, ibig sabihin kailangan natin nung 1/3 nung distances natin. So, ano ngayon yung magiging bar x natin? So, ito yung CG niya. Ang bar x niya is yung distance niya papunta sa y. Yun yung bar x. Ito yung bar y niya. Okay? So, ilan yung bar x? 1/3 of 120. 1/3 of 120. Okay, correct. So, that is equals to 40. Okay? Next, yung rectangle. Yung bar y, sige, yung bar y na muna. Bar y will be 1/3 of 60, 20. 60. 60 lang or negative 60. So, kapag dito sa bar x at bar y, important yung signing natin, ano? So, ito yung ating intersection ng axis natin. So, itong 60 na to, that is below na nung ating x-axis, ano? So, that should be negative. Okay? So, negative 60. So, negative 20. Okay? For rectangle, bar xi, 1/2 1 of up. 20. Okay, 60. Yung bar y, 40. 40. Okay? How about for semicircle? Dito yon, somewhere dito. So, titingnan natin ngayon. Kasi ang magiging distance natin is this distance. Ito yon, yung kanyang centroid. Tapos yung distance na to, which is 80. So, dapat ang ano natin kay semicircle, kapag bar y is 80, plus kung ano man yung distance na yon. Pero yung kanyang bar x is 60 also. Katapat lang nung ating dito. No? Katapat lang siya. Okay? So, punta tayo doon sa semicircle natin. Itong isang to is para sa arc, ano? Don't be confused. Ito ay para sa arc. Ang kailangan natin ay sa shape or area. So, ito yung kailangan natin, ano? Semicircular area. So, ito yon. So, yung kanyang distance from the bottom nito, papunta doon, pag makikita nyo dito, that is 4r over 3 pi. Okay? O semicircle ito pala. 4r over 3 pi. Okay? So, balik tayo dito sa table. 4r over 3 pi. So, lalagay mo lang yun dito. That is 4 times yung radius ng semicircle natin, which is 60 over 3 pi. Okay? And then for our circle, ano ang centroid ng circle natin? What will be the bar x ng circle? Itong point na yun. Ibig sabihin, itong point na to. Anong coordinates itong point na to? Point, ang bar x niya, correct, 60 din. And then, ang kanyang bar y ay 80. yes, correct. Okay? Ayan. So, yan yung bar x and bar y natin. Okay? And then, kasunod, after identifying yung mga values na yan, pwede na natin kunin yung next set ng table natin, which is yung bar x times a. Okay? So, ito na yun, ano? Bar x times a. So, ito multiply mo lang, tapos yung ating bar y times a. Tapos, isasum lang natin. Okay? So, sige, i-calculate ko na lang, pa-verify na lang ako sa value. So, 1/2, 120 times 60 times 40. This is 144 times 10 to the 3. 80 times 120 times 60. This is 576 times 10 to the 3. 0.5 pi 60 squared times 60. This is 108. 108 times 10 to the 3 pi
tapos negative pi 40 squared times 60, that is negative 96 times 10 to the 3 pi. Okay? For y, multiply lang din times negative 120, negative 20, so negative 72 times 10 to the 3. Next, 80 times 120 times 40. We have 384 times 10 to the 3. So 0.5 pi 60 squared times 6 times 80 plus 4 times 60 over 3 pi. So this is 5 596.4 times 10 to the 3. Okay, and then negative pi 40 squared times 80, we have negative 128 times 10 to the 3 pi. Okay? So, after getting yung mga values na yan, isasum lang natin siya. Pag kinuha natin yung sum niyan, sabihin, itong una, summation of x bar a. So, ito yung ating summation of bar y a. Ito, actually, is yung qy na natin. Ito yung ating qx. Yan yung kailangan natin dun sa letter A. Okay? So, 144 times 10 to the 3, 5 plus 576 times 10 to the 3, plus 108 times 10 to the 3 pi, minus 96,000 pi. So, this is 757, taka lang, equals to 757.7 times 10 to the 3. This is cube. Okay? And then yung isa, negative 72 to the 3, 384 to the 3, plus 596.4 to the 3, minus 128 to the 3 pi. That is 506.3 times 10 to the 3 cube. Okay? So, yan yung value nung ating QY tsaka QX. And that will be our answer for our first question, yung sa letter A and letter B, ano? Letter A lang pala. So, sa letter A, lagyan natin QX is equals to 506.3 times 10 to the 3 cube. And then QY is equals to 757.7 times 10 to the 3 cube. Okay? Okay? So next, location ng centroid natin. So for the centroid, so madali na ngayon. Para makuha sa centroid, yung bar x natin, gagawin lang natin qy over yung total area natin. Okay? And then yung ating bar y is qx over yung total area natin. Okay? So this is 757.7 times 10 cube all over. Yung A na tinutukoy dito is yung total area natin, which is yung 13,000, ano? 828.32 natin. Okay? And then we have 506.3 times 10 to the 3. And then this is 13828.32. Okay? So, kung cube to, this is squared, matitira ay na lang, ano? So, ilan yung magiging value? 757.7 times 10 to the 3 all over 13828.32 over 13828.32. We have 54.793 mm. And ang y natin, 506.3 times 10 to the 3 divided by 13828.32. That is 36.61 or 613 mm. Okay, so that will be our centroid. Okay, so
54.793,36. Ulitin natin. C, 54.793,36.612. Okay? So pag ipa-plot natin, that is yung x natin is 54. Yung kalahati niya is 60, so somewhere dito, no? And then yung 36, ang 40 ang kalahati, so dito somewhere, ano? So nandito yung kanyang position ng CG niya, no? Okay, yun yung C natin. Somewhere dun sa location na yan. Okay? So, yan po yung procedure kung paano hanapin yung first moment of area and centroid nung given shape natin. Okay? Question po? Okay? Sige, tapos anong pwedeng realization natin dito, no? So, mapapansin natin yung centroid natin, okay? Since this is a shape, ano, mas ano siya, mas yung position niya is kung saan mas malaki yung area, no? Mapapansin nyo, medyo nandito siya sa portion na to. Kasi itong area dito sa area dito, may bawas siya, may butas siya, no? Sa yung center of gravity, pag chinek mo, somewhere dito kung saan mas madaming area yung concentration. Okay? So, ibig sabihin, by inspection o by looking at the possible location ng C, pwede natin masabi na yung centroid natin is a reasonable position para dun sa centroid talaga nung shape natin. Okay? Sige. So, next, we try naman halimbawa kapag hindi naman siya shape or area, kapag length naman siya, kapag wire. So, dito, the figure shown is made from a piece of thin homogeneous wire. Also, ibig sabihin, homogeneous dapat naisip mo na agad na the centroid and the center of gravity coincides. Ano? Determine the location of its center of gravity. Okay? So, dito, ang ating solution naman is to get yung value ng mga, parang katulad lang din nung kanina, no? Pwedeng gawin natin, since ito may letter naman tayo, gawin natin bawa segment AB, segment BC, and segment AC, ano? So, mag-table na lang din tayo and then kunin natin yung total length ng kada segment, then yung centroid ng kada segment, and then kunin natin yung product nun. Okay? So, sige, gawin natin segment AB. So, AB, BC, tsaka CA. Okay? Okay, and then ilagay muna natin bawa yung length ng kada isang segment natin. So dito, yung AB is 24 inches. Okay, we have BC 26. And then this is 10. Okay, alisin ko na lang yung unit dito, no? Lagay ko na lang dun sa header na natin. Okay, next is kunin natin yung centroid ng kada line. Okay, sa reference axis natin. So assume natin ang reference axis natin is ito pa din, ano? Okay, so halimbawa, okay? So, bar X tayo. Okay? So, ano yung bar X nitong ano natin? Ito, anong position niya? O, X ang hinanap natin. So, ito, no? Ilan yan? That is 12. Okay, correct. How about si BC? Dito, si BC. Ano magiging ni BC? Is it 13? Yung 13 is ano siya, no? Slant height ito, no? Slant length 'yon. Ang kailangan natin, halimbawa, 'di ba ito, yung half niya ay somewhere dito. Okay? Pero ang kailangan natin distance ay ito. Yung 13 ay ito yung nakuha natin. Okay? Ito yung 13, hindi siya yung naka-perpendicular na ganito. So ano dapat yung value niya?
So, 12 din, ano? Magko-coincide yan. Kahit i-check nyo ng ratio and proportion, no? Yung position niyan will be the same point nung nitong ano natin dito. Okay? So, 12, correct. And then, yung CA natin will be, anong distance ng CA natin? 0, correct. Next, bar Y tayo. So, bar Y natin, AB ay 0, correct. BC ay 5. 5. And then CA is 5 din po. 5. Okay, correct. And we have bar XL, tsaka bar Y, bar Y, L. Okay, so that is 24 times 12, that is 288. 26 times 12, that is 312. This will be 0. This is 0. 26 times 5, that is 130. And then 10 times 5, that is 50. Okay, then summation lang. Summation ng XL will be 288 plus 312, that is 600. Okay, so summation of bar YL, that is 180. Okay, so ngayon para makuha natin yung bar X and bar Y, so bar X, kailangan lang natin is yung summation of bar XL over total length ng wire natin. So hindi pa natin pala nakuha dito, no? So that is 24 plus 26 plus 10, which is 60. So that is 600 divided by 60. So that is 10 inches. Okay? Then bar Y, that is summation of bar YL over total length ng wire. That is 180 over 60. So that is equals to 3 inches. So ilolocate natin, that is 10 inches. So 12 ay dito sa gitna. So somewhere dito yung 10. And then 3 inches, dito yung 5. So somewhere dito yung 3. So somewhere dito yung ating centroid. So itong point na to, yung centroid natin. Okay? So again, the centroid is not on the wire itself, ano, but within dun sa area enclosed nung wire natin. Okay? Question po dito? Okay? Sige, so sige, another example pa. So, a uniform semicircular rod of weight W and radius R is attached to a pin at A and rests against a frictionless surface B. Determine the reactions at A and B. Okay? So, ano na naman yan, ano? So, walang given, pero may hinahanap na value. Okay? So, uniform circular rod of weight W and radius R. Okay? So, yung A daw natin ay pin. So, ilan ang reaction kay A? Kung pin si A? Dalawa po. Ilan? Marinig. So, that is dalawa, no? So, we have ito. We have AX. Assume ko dito upward, AY. And then for B, that is a frictionless surface. So once na nag-touch siya dun sa surface, meron siyang normal force. Okay? Na BX. Okay? And then, saan, ano pa yung given natin? Meron daw tayong weight, ano? Saan nag-a-act yung weight natin? Nung rod natin? Guys, saan nag-a-act yung weight? Center of gravity. Ayun. Center of gravity natin, ano? So, punta tayo dun sa ano, meron tayong shape na circular rod. So, parang magfo-fall under yan dito sa arc natin, ano? Ito yan, yung arc natin na yan. Na ang position ng center of gravity niya is, di ba, ititilt lang natin yan. So, ibig sabihin, yung bar Y na nakalagay dito
Actually, bar x yan kapag tinilt natin, ano? So, ibig sabihin, 2r over pi yung value nung distance nung weight natin from the x-axis or dun sa reference axis natin. Okay? 2r over pi. So, dito, okay? So, ito yung kanyang line ng centroid niya. And then, ito yun. So, ito yung position ng weight natin. Okay? Na ang value nito is 2r over pi. Correct ba? 2r over pi. Double check. 2r over pi. Yes. Okay? So, ayan. So, paano natin makukuha ngayon yung value natin? So, ano muna yung distance ng supports natin, ng A at B? Ano yung magiging distance? 2R. 2r or yung ating diameter, no? Correct. Okay? So, kailangan kunin natin yung ating, since na-identify na natin yung center of gravity natin, ano? Pwede tayong ano na dito, no? Gumamit ng equilibrium equations para makuha natin yung value ng unknowns natin. So, kung gusto natin ma-eliminate ang pinakamadaming unknowns, saan tayo magmo-moment? Sa A po. Sa A, ano? Pag nag-moment kay A, ang magro-rotate na lang is si B, pag ganun, and then si W, pag ganun. Okay? So, that is, halimbawa kunin natin is counterclockwise as positive. So, we have BX, ang rotation niya is 2R, minus yung W, ang rotation niya ay 2R over 3 pi equal to 0. So we have Bx is equals to W 2R over 3 pi and divide natin by 2R. So magka-cancel to. So matitira is Bx is equals sa 1 over 3 pi ng W. Okay? Next, summation of forces y is equals to 0. So, ang ating direction, we have AY tsaka W, ano? So, we have, while taking upward as positive, we have AY minus W is equals to 0 or AY is equals to W. Okay? Next, summation of forces, X is equals to 0, taking to the right as positive. So, horizontal forces natin is AX tsaka BX, ano? So AX plus BX is equals to 0. So we have AX plus, nakuha natin kaninang BX is 1 over 3 pi, W is equals to 0. Ibig sabihin si AX is equals to negative 1 over 3 pi W or 1 over 3 pi W na siya ay to the left. Okay? So, sabihin mali yung assumption natin dito ng direction, dapat siya ay papunta doon. Okay? So, meron na tayo ng support reactions natin. Ito yung sa BX, no? O, ito na yung sagot natin dyan sa BX. Okay? O yung sa B. Ang wala pa natin ay yung sa A. Ang meron tayo ay component ng A. Okay? So, para makuha natin yung kanyang resultant, kailangan kunin natin yung kanyang resultant, no? For A is equals to square root of AX squared plus AY squared. So, that is square root of W squared plus 1 over 3 pi W squared. Okay? So, A is equals to, yung W lalabas lang siya, no? So, 1 plus 1 over 3 pi squared. Tapos i-squared natin yung value nun. That is 1.0056 ng W. Yung value ng A natin. Tama ba? 1 squared, 1 over 3 pi squared. Wait lang, may mali pala ako, ano? Mali, meron ba't ako nagka 3 dito, ano? Yan, at wala itong 3. Yan, 1 over pi lang.
Yan, 1 over pi. Yan. So, dapat yun ay 1 plus 1 over pi squared. Yan. So, W pi okay. 1 squared. Tapos squared nun 1.5. 1.05. 1.049 W. Okay? So, kung yun ay dito, di ba? Ito yung position natin ng reaction natin. Yung A natin is ito. So, kailangan makuha natin yung value nung kanyang kung ilang degree siya mula dito sa reference axis natin. Kailangan meron tayong kailangang degree sa kanya. Okay? So, para makuha yon, kunin natin yung beta. So, we have ganito yung itsura ng atin. Ito yung A na na-calculate natin. So, halimbawa, ito yung kakalculate natin. So, that is tangent of AY over AX is equals dun sa beta. So, mali pala. Tangent negative 1. Okay? So, beta is equals to yung AY natin, that is W. So, so tangent negative 1. So, that is W over 1 over pi W. Okay? So, cancel yung W. So, shift tangent ng 1 ng pi na lang yan, ano? Ng pi. That is 72.343 degrees. Pero hindi natin kailangan yung beta, no? Yung beta is ito yun. Ang kailangan natin is itong theta. So, kailangan natin ay theta is equals to 180 minus beta. So, that is 180 minus yung nakuha natin. That is 107.66 degrees. So, ang pinaka-answer natin ngayon for A, dito ko nalalagay sa taas, is 1.049 W angle of 107.66 degrees. Okay? So, using yung concept ng center of gravity, nagkameron tayo ng value for the reaction natin in terms ni weight. No? So, if ever whatever yung ibigay na weight sa problem, i-multiply mo lang doon, then you will have the value of the reaction for A and B. Okay? Question, guys? Okay, so this ends yung first part natin for the semifinals. Okay, so I will post a problem set to practice on solving for the centroid or center of gravity ng mga section natin. So please wait na lang sa NEO LMS ng announcement nung mismong problem set natin. Okay, so alright.